welcome to another vlog. So, today, it's a sit-down vlog lang. Just to reflect on 2023 and then plan for 2024. So, let's call this vlog a New Year reset. Diba? So, normally, if pumapasok yung taon, lahat tayo, nandun tayo sa mood ng mga New Year's resolution, yung mga gusto natin gawin, mga plano natin sa buhay for the year, and we don't know kung nagagawa pa talaga natin yan. So, doon muna tayo sa, maganda tong part na to kasi, let's reflect first kung ano nangyari noong 2023. So, during my December vlog, siguro naman na nalaman nyo na yung mga nangyari why pagdating ng fourth quarter, nawala tayo sa YouTube, no? So, medyo matagal bago tayo nakapag-vlog ulit. Tapos, hinabol na lang natin yung parang vlogmas natin, supposedly. Okay. So, balikan na natin yung 2023. Pero, may gusto akong i-follow. Actually, hindi to sa akin. Hindi ko to parang list, kundi, napanood ko to kay Rica Paralejo. So, yung year-end, ano niya, parang rundown niya. So, ano yung 3 highlights of the year 2023. So for me, nothing special for 2023 because 2023 is not a good year for me. So siguro on a lighter note, siguro yung highlight na lang ng year namin or ng year ko is I was able to learn to let go. So lumaban ako last year sa mga bagay-bagay, pero kapag talaga sinurrender mo kay Lord, talagang you will be at peace. Diba? Kasi minsan masyado mong nilalaban yung nararamdaman mo, pero pag hindi mo talaga isusuko lahat kay Lord, talagang, ewan ko, iba. Mas magaan, diba? Kapag lahat ipapa sa Diyos mo na lang. Yun. So, that's one of the highlights of last year. And then, siguro another highlight is, okay naman pala yung tandem namin ng asawa ko kapag darating kami sa point ng hard decisions. Kumbaga, syempre hindi magiging ganun ka smooth, but surprisingly medyo align kami. Ganon. And then siguro another highlight of the year is at least at the end of the year medyo nakabawi-bawi. Kahit na sabihin mong dapang-dapa ka. Yun. Then, ano ba mga best movies and series from last year? So, ako kasi talagang go to ko talaga yung Big Bang Theory. Hindi siya from last year yung nilabas pero ito yung mga pinanood kong series from last year. So, syempre, Friends, nakailang ulit na ako dyan. Big Bang Theory. Kasi sila talaga yung parang go to ko kapag wala na ako mapanood. Parang feeling ko wala maganda. So, inuulit-ulit ko lang sila. Yeah. Until, syempre, yung mga iba na hinihintay mo yung mga susunod na season tapos ang tagal nung lumabas, ganyan. So, ako kasi pagdating sa series, mas gusto ko yung tapos na siya bago ko siya panoorin. Kasi minsan nabibitin ako dun sa palabas. So, normally, tinatapos ko muna siya. Yung kumbaga, tapos na siya sa TV, palabas, or complete na siya yung series niya bago ko siya panoorin. Ganon. So, alam niyo naman sa Netflix, di ba, minsan parang installment siya, di ba? So, ito, yung meron na. Although, merong iba dito na hinintay ko din. Kasi kasabay naman pala siya nung sa TV. So, anyways, so, one is Young Sheldon, which is, alam ko, meron ng additional series na wala pa sa Netflix. Pero, yun, bitin pa din. So, that's one. Dirty Linen, maganda pala siya, in fairness. Kasi pinag-uusapan ng mga office mate ko, na-intriga ako, so pinanood ko na rin siya. Pero napanood ko siya, tapos na siya talaga sa TV. Yun. Then, ano pa ba? Shameless. Pinapanood ko pa din siya kasi medyo mahaba yung series na to eh. So, okay din siya. Magulo. And then, sa Philippine series naman, yung Unbreak My Heart, nasa, saan ba siya? Sa View. View yata siya. O, tama, View. And then, The Good Doctor. Matagal ko na ito pinapanood eh, pero parang ang tagal din nung mga sumunod na seasons niya. So, Noon ko lang siya napanood yung The Good Doctor. Pero alam ko, meron na rin siyang kasunod. Pero hindi pa rin siya lumalabas sa Netflix. Ganyan. And then, ano pa ba? Yung Secret Invasion.
Movie yun, di ba? O series din ba yun? Basta yung Secret Invasion yun, tapos ko na rin siya. Yun. So, yung mga best from last year. Then, Three Sorrows. So, kung meron tayong highlights, meron din Three Sorrows. So, alam nyo na yan. So, one is Losing Tiny. Second is Losing Blue. And then, third is, of course, yung rehoming ng 6 puppies. Sorrow siya, in a sense, kasi mahirap talagang, ayan nga, mag-let go. Kasi, ang hirap nung pinagdaanan ng mga puppies namin. Dahil sa mga nangyari dito sa bahay. So, sorrow siya sa amin kasi, hindi, parang, it could have been better. Kumbaga, yun na lang siguro yung masasabi ko sa kanya. So, mahirap siya kasi madami nangyari bago namin siya na-rehome. And for this year sana, yung mga puppy supposedly, pambenta sana namin talaga yan para another source of income. But, siguro ayaw talaga ni Lord na huwag ka magbenta. Diba? Kasi iba ang trato mo sa mga aso. Diba? Anak mo yan o mga apo mo yan or something. So, parang hindi siya pambenta talaga. Pero, mas mahirap pala pag magpapamigay ka lang. And ang hirap maghanap ng mga responsible for parent din. So, somehow, matuturing ko siya na pangatlo dun sa mga sorrows from last year. Regrets. So, again, from last year's experience, masyado kami naging complacent sa mga aso namin. Kasi, sa totoo lang, meron naman kami na fully na vaccinated. Pero hindi kasi lahat sila. Kasi nga, nung nanganak, parang sunod-sunod sila. So, parang lumalaki pa lang sila. Parang, naano ka na, parang, na-overwhelm ka na, and na-occupy na yung time mo sa pag-aalaga sa mga puppies. Kasi sabay-sabay silang nanganak. Yun. So, kakapanganak pa ng isa, biglang may mga anak na naman. So, di ba, parang hindi mo na siya na-track. So, that's one, siguro, yung regret namin. Kasi may pagka nagpaka-complacent kami, kasi inisip namin sa bahay lang naman sila, kaya hindi namin sila napa-vaccinan lahat. As in lahat. So, we have 17 dogs. Actually, 18 dogs. So, nawala nga si Tiny. So, parang, yung first family, si Coco, si Mochi, tsaka si, complete yan. Kasi, syempre, konti pa lang sila noon, kaya talaga matututukan mo. Pero, pag dumami na ng ganyan talaga yung dogs mo, my God, ang bigat sa bulsa, tapos sa isip mo, pagod mo physically, parang, diba? So, that's one. Next is, hindi pa rin nakaipon for emergency purposes. Diba? So, yun is yung sa part ng mga dogs namin. Kasi nga, parang napaka-complacent mo kasi iniisip mo, maalaga ka naman, tawag dito, yung hindi naman kayo madumi sa bahay, alam mo naman yung mga pwedeng mga sakit, parang precautious naman kami sa mga bagay-bagay. So, yun. So, that's second. Ano pa bang regrets? Parang dalawa lang eh. Yun. Next is answered prayers. So, bigay din akong 3. So, one of the answered prayers is yung unang batch na Parvo, at least lahat sila nakasurvive, naka-recover. Walang nakeme sa kanya. Until, yun nga, si Tiny. Siya lang yung nag-iisang from Parvo na distemper siya. So, answered prayers during that time na hirap sa lahat ng bagay, physically, mentally, financially. Answered prayers is magugulat ka na lang kasi may dumarating talaga. And tamang-tama yung timing. Talagang sasabihin mo, Lord, napakagaling mo talaga. Napakabait mo talaga. Next is answered prayer is yung we were able to have courage to face yung mga fears namin during that time. And yung circumstances naging somehow bearable. Hindi naman kami namatay. Hindi naman kami na kumbaga, in short, parang ganoon, diba? So, at least during that time, hindi naman yung feeling mo sabay-sabay, pero somehow, mabait pa rin si Lord na naparaanan lahat. Yun. So, lahat yan answered prayers kasi, syempre, pag nandun ka sa circumstances na parang feeling mo hindi mo na kaya, or parang feeling mo, tama na Lord, diba? Palaging ramdam mo na nandyan siya. Yun. Okay? Para
para sa New Year naman, so, doon naman tayo sa para sa New Year. So, syempre, doon tayo set ng goals. So, goals ko for health, kinategorize ko siya ha. So, for health, so, syempre, mas magiging mindful ka sa mga kinakain. Kasi from last year, syempre, alam mo, marami kang pinagdaanan physically. So, kailangan bumawi. Actually, medyo nakabawi-bawi na ako. Parang medyo tumataba-taba na ako. Next is, parang gusto ko nang itry yung yoga. Kasi parang feeling ko hindi na talaga ano yung katawan ko. Parang hindi na siya stretchable. Parang hirap ka sa mga maggaganyan-ganyan, magbe-bend-bend and all. So, parang gusto ko nang itry talaga yung yoga. And of course, as usual, drink more water. So, at saka yung mga vitamins talagang isama talaga sa routine. Kasi dati kami hindi kami nag-vitamins eh. Mga vitamins sa amin, yan, Berocca lang, yun lang. Tapos na. Tapos nung nangyari nga sa amin, yun yung mga dogs sa amin, ang dami-dami nilang vitamins, kami yun lang din. So, if anything na may mga nakikita ko ngayon to help support our immune system, talagang sinasama ko na siya dun sa parang part ng mga pagpapalakas mo physically. Yun. Next, for family, so my goal is to spend more quality time with my family and plan a getaway with them. So, para naman, kasi masyado tayo din complacent sa mga pamilya. Nandiyan lang naman yun, laging ganyan. Pero, hindi naman kayo nakakapagplano talaga ng mga quality time. Next is financial. So, from last year again. So, sana debt-free na this year. More sources of income and savings. Yan, importante yan. I don't need to elaborate, pero yun na yun. For self-growth, so, syempre, yun nga, matuto pa rin mag-let go. Mas maka-take off ng marami sa mga to-do list natin, kasi habit ko naman talaga yan, yung magkaroon ng mga to-do list. And then, learn new things, never stop learning. So, actually, it's part of my, personality talaga itong mga to. So, keep on growing lang. Yan. For friendship naman, so, syempre, plan more hangouts. Actually, sa barkada, ako talaga yung mahilig sa ganito eh, yung tagaplano ng mga bagay-bagay. Pero yung usual lang, pag Pasko lang, gano'n na, usual lang magkikita kayo. Pero yung mga, yung parang regular, somehow regular in a sense, hindi naman everyday. Kumbaga, parang at least, quarterly, nagkikita kayo, yung mga ganun, lalo na yung mga friends mo na, hindi na talaga kayo halos nakikita. Yun. And of course, maganda rin yung may deeper conversations with your friends. Para din, di ba? Part of growing din kasi yan eh, di ba? Para alam niyo kung nagmamature na rin kayo. And of course, if anything happens or support lang, show support sa mga friends natin. Yan, mapaano man yan. And then for career, so sana improvement sa para kasing actually habang tumatagal, pag nasa corporate ka kasi medyo somehow nagmamatter yung title. Pero kasi sa panahon ngayon, pagka ayaw mo na ng stress, yung title hindi na nagmamatter. Ang importante na lang is maserve mo ng work yung purpose niya. Para matulungan ka niya, di ba? Yun. So, siguro, isama na lang natin sa career is tong YouTube channel na to. Kasi ang tagal-tagal na nito, parang hindi pa rin tayo nag-grow. So, siguro din, sa part ko din, kasi parang simple lang naman yung editing ko, simple lang din naman yung mga content ko, tapos nothing parang special. Siguro lang yung matter of ano lang yung mga nasi-share natin na pwede makatulong sa iba. Yun naman yung nagmamatter, kaya parang ang simple lang. So, siguro, isama natin siya dito na I should work on my editing and content creating skills. Yan. Kasi, ano naman talaga yan eh, part yan ng growth mo rin as a person sa age na ito. Yun. So, yun lang. And sana this year, more positivity, maging fearless. Fearless in a sense na lagi natin isipin kasama natin si God sa lahat ng gagawin natin. Kaya, hindi tayo kailangan matakot. Yun. So, sana lahat winner this year, this 2024. And lahat magawa natin ng paraan, of course with the help of our Lord. So, yun lang. I hope
makatulong to somehow sa mga ideas na to na pwede nyo rin gawin. So, sabi nga, mag-set ka ng goals na attainable, kaya mo, may timeline, and doable. So, it may look general, pero kung gusto nyo sa list nyo is mas maging detalyado pa kayo, mas maganda. Kasi mas magiging attainable siya. Tsaka, mas madali siyang ma-achieve. Achievable siya kapag gano'n. So, yun lang. Thank you so much for watching and sana you have a kumbaga yung roadmap natin para sa sarili natin this year is mas malinaw pa sa tubig. Ganun. So, and magawa natin. So, yun lang. Thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!